Hindi, mayak pa kaya nasa MK Coffee. Gamito nato nini nga to voice kasi Visayas ket. Kung mayon ka man naaroon sa ato presidente nano iton nga makakabulig sa summer nga kinahanglan sang tao. Ako talaga kalsada. 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 Maayos nga kalsada. Kasi damot na apektuhan kung pangit yung kalsada eh. Okay. Delivery ng goods lang. Kung ikaw negosyante, kung ikaw magsasaka, di ba? Traffic. Mabubulok na yung mga produce mo. Kung may pechay ka, lanta na yung pechay mo. Di ba? Oo, maganda kung maayos din yung yun. kalsada, syempre, mas mabilis na daloy ng mga pasahero. Kaya na-experience ko na yan. Natikang nga Manila, Ubuliak din Hatakloban, 36 hours. Diba? 36 hours. So, di rin ka na productive. Kaya 36 hours, nakalingkod ka na din at bus. So, hindi siya productive. Ako naman, kung mayroon naman akong aaroon sa ato presidente, bukod sa tulay ng Matnog to Allen, Oo. ang isa po pang karuyag nga kung taman mapagbigyan kit sini nga parte, solar. Naluluoy ak. To balita naluluoy ak sa mga pobre, kasi ko pobre, nga darako an ginbabaydan. It kuryente, no? Kuryente. For example, sayo na lang nga niyan ilaw nga nagana sa kanara pa ni Malay. Di ka nang babaydan pa nila 700 pesos. 700 pesos? O sa kalawa? May ganon. Ganon, uso yung ganon. Tapos, Grabe. tapos umaabot sa punto na ang ilaw is Lunes hanggang Sabado. Pagdating ng Domingo, waray ilaw. Oo, brown out, maintenance. Wala naman problema. Kaya nga ng problema kasi, pa-brown out sa isang linggo, sa kada araw may brown out na nangyayari, patay-patay. So, kung ako, may voice ket, gamiton ta ini, nga matagan man kunta ng solar, ini nga ato mga kababayan, free solar para correct. magkayoon ng free na kuryente ang mga igkasi pobre nga mga katulad nato. Lain san ato gimpapangaro mga minamahal nga tulay tikang sa Allen to Matnog, solar para di ba? Makatulong. Kasi isa din sa pinaka-importante yung energy, no? Yung energy. Kasi just may mga brownout, may mga rotational brownout, kay limited supply energy. Yes, So, sa solar, amon. malaking bagay ton. Kay di ka na magastos. Kay may mga naikot ako niyan, mga irrigation systems naman. Yeah. Itira mga water pumps, solar na ang ginagamit. Yes. Nakabulig it mga magsasaka. Kaya nga, dapat, kasi nagiging na ngayon yung panahon nagiging high-tech na. Katulad sa sasakyan, may mga hybrid na. Electric vehicle. May mga electric vehicle na. So kung naihimo ito sa mga sasakyan, bakit di rin na nato i-upgrade? Pati, di ba, diri kasi, diri sapat to gintatagan mula san ayuda. Diri correct. sapat kasi pag nakapta nila ang kwarta pag ubos na waray na, 'di ba? Di sustainable. Diri sustainable siya. What if pag pinanagan mo ini siya san solar, magiging legacy mo ito ni. Legacy mo yan, gawa to ni PBBM, tong kalsada to, ginhimo ini san ato presidente. So, actually, dako ini siya nga budget. Pero kung titikangan nato, saya na nga panahon, bisan tagsayo, di kan i-continue na lasan mga susunod nga mga magiging presidente, tatatak anim ngaran. Maganda sana yan kung naging effective ang program ni Libiste. Kay may prangkisa to na ginataga iya. Kaso pero waray, di rin na-maximize diri inaral ng mabuti. Pero totoo yung punto mo kulang kasi tayo sa kuryente. Kulang. Kulang na kulang. It's solar, syempre renewable energy to Diba? Hindi yan mauubos Basta ma-harvest mo lang yung sikat ng araw, magagamit mo yan. And It's just that mahal. dara mo kasi nagsusugad nga, paano pag makulimlim, guys, living proof ako nga, bisan makulimlim, Generate lang to. nagge-generate siya sa energy. And may iba nga mga solar, may mga storage capacity, may mga battery. Baga to yan power bank. Yes, Diba? Pero may mga solar na waray. Kaso medyo mahal kasi yung yung solar. Kaya nga, mas magandang mag-invest sa solar, sa kuryente. Kuryente, kalsada, kasi doon umiikot ang ato economy. Correct. Diba? Doon umiikot. So, kung eton anak kaaroon nga kunta kaysa naman nakawin lang din naman ng mga crocodile, bakit hindi na lang mayaman ng Pilipinas? Correct. Ninanakaw lang ng mga politiko Ninanakaw lang nila
sa totoo lang mga minamahal, giyayaman ang bansang Pilipinas, ging kikinawatla sini nga mga demonyo, nga mga politiko. Naluluoy ako, pwede man nato sa ibang bansa, may free solar na. Naigukuluan ko. Korea, South Korea, maganda yung program sila dyan para sa Bakit di rin ipatupad sa mga, labi na sa mga liblib na lugar? Kasi ako, as a Nortehanon, saksiyak nga may mga island nga diri naabot san kuryente nga up to this moment waray pa. Waray kuryente. Ang alam mo yung solar lang na maliit lang na panel, yun yung ginagawang ilaw, lampara. 'Di ba? So, what if tikangan siya natikangan na nga sa Starlink panhatag sa nato gobyerno. Nagkakayo na sira sa Dito Northern. Oo, nagkakayo na sira sa what do you call this? Connection sa mundo kung ano yung nangyayari outside the world. So, kung natitikangan na siya, paano man ang pag-charge? 'Di ba? So, mayaon na internet, paano man ang pag-charge? So, ngayon mo ini na sinod na problema which is kailangan natin solusyonan. Unahin nato itong mga liblib, labi na sa, di ba, Abante, Bisaya. Maaram ka naman sa Bisaya, Purus Island. So, kung matagan inisira ng worth it nga talagang remarkable na may himo sa ato gobyerno. Okay, reality-wise, yung pinupunto ni Mima, amo tong reality yan. Oo. Di ba pwede puro positive lang yung hit atong gobyerno? Ito yung pagkukulang, kaya ginpabayaan na to ng mga previous government, previous administration, ginaayos na to. Ginaayos. Actually, naibabalitaan ko, Gad, nga, I don't know kung kasi nabalitaan ko din about sa solar, yung sa energy, parang mayaw nabanggit sito na nato presidente, yung parang mas papalawakin niya. Correct. Pero hindi ko lang ma-sure kung saang area. Ito, natatandaan ko yan, ginsiring nato presidente, energy mix. Oo. Kaya yung iba, ang gusto ng ating presidente ngayon, mapalawak yung renewable sources natin. Oo. Hydroelectric, yan, solar, yan ang nagiging focus para kahit paano mas dominante yan. Kasi kung puro lang tayo sa fuel, limitado lang natin supply ito. At saka pagdating ng panahon kasi guys, maging tayo ma-visualize nato pag abot san panahon nga baka mag-agawan na kit san fuel. Correct. 'Di ba? Kaya nga ngayon gintitikangan na nira to mga sarakyan nga electric vehicle like Tesla, BYD, sugad siton, mga hybrid kumbaga may demand na rin. Kasi ang ginawa din dyan ng gobyerno, dyan sa mga electric vehicle, naghatag rin mga incentives. Para mga manufacturers, bisan tax incentives to. At mga, halimbawa, kung ikaw consumer, mapalit ka, tax-free, may mga ganyang incentives Kung uutangin mo yan, mas mababa yung interest. Kumbaga, ang mangyayari, mas titingnan natin yung, alam niyo yung pros and cons. For example, sa Tulay, San Allen, Tumatnog. For example, ang pros, diba, may pros and cons, mawawaraan ng negosyo, yung mga negosyan. Mga ferry. Kaiha pa niyo nag-benefits. It's time naman para kami naman nga mga taxpayer ang makinabang san amo kwarta. Kumbaga, consider yung common good para sa nakararami. So mas iisipin ka namin, how about sa 1 milyon? Ikaw lang yung nagbe-benefits, how about 1 milyon? Guys, may papakita ako sa inyo. Magugulat kayo kasi papakita ko sa inyo kung ano yung nangyari sa akin. Tingnan nyo si Mima Alicia, naka-neck brace po tayo. Bakit nangyari dyan? Wala, nagkaroon ako ng stiff neck. Dapat dadalhin ko yun ngayon. Dapat ano kayo magiging reaction ng viewers natin? Next week nga, syempre diba, pag may mga bawal ka kasing makulong kasi pag nakulong ka, nagkakasakit ka. Correct. Kaya feeling ko kasi baka makulong ako, kaya mag-neck brace na ako para alam na nila. Diba? Anyway, ikaw din ka, Coffee, mag-neck brace ka. Ayaw. Diripak ready. Neck brace. Anyway. Sige, maraming salamat sa mga nagkita hamon. Thank you. Baka di nyo pa nalalike, nako-comment at nasi-share. I-share ini nga video para damo pat makapagkita ato. Nakupuhi ka Coffee. Thank you. Thank you, guys.